Napuno ng ingay ang hapagkainan dahil sa lahat. Nang matapos kumain ay agad silang pumunta sa sala at naupo para sa usapang mangyayari. I became mafia because of my sister. Sabi ni Kenneth na ikinagulat nila. Alam na nila ang tungkol sa kapatid ni Kenneth. Pero di nila alam na ito pala ang dahilan. Pero si Ara ay di niya alam na may kapatid ito. May kapatid ka? Takang tanong ni Ara na ikinatango ni Kenneth. At tumayo para kunin ang litrato nilang dalawa ng kapatid niya sa isang table doon. Nakakandong naman kay Ara si Aiden, habang kay Kenneth naman si Addison. Ibinigay ni Kenneth ang frame kay Ara. She's Kelly DeViox, my little sister. She died 6 years ago. Nagulat si Ara sa sinabi nito at napatingin kay Kenneth. Yes, wife. Patay na ang kapatid ko. At iyon ang nagtulak sa akin para pumasok sa ganitong mundo. Sabi ni Kenneth. Hindi namin gusto ang pumasok si Kenneth sa ganoong mundo. Pero pare-pareho kaming gustong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kelly. Sabi ng ama ni Kenneth na seryoso na ngayon. Noong mga panahon na yon ay nagsisimula ng lumago ang negosyo namin at di namin inaasahan na mayroong magpapapatay sa kapatid ko. Sabi ni Kenneth at huminga muna ng malalim bago nagsalitang muli. Napakabait ni Kelly katulad mo, wife. Malambing din siya at gusto niya palaging masaya ang nakapalibot sa kanya. Malungkot na sabi ni Kenneth na muling napabalik sa nakaraan. Siya ang nagbibigay ng saya sa bahay namin kasi alam niyo naman na hindi ko yung tipo ng taong palangiti at para kausap ng tao. Siya rin ang dahilan kung bakit namin pinagawa ang bahay na ito. Sabi ni Kenneth at tumingin sa paligid na inaalala ang pangyayaring iyon. Habang ang lahat ay tahimik lang, na nakikinig lalo na ang kambal. Pero ang ina ni Kenneth at si Ali ay nagsisimula ng manubig ang mga mata dahil sa nakaraan. Hindi pa ito ganito kalaki noon pero siya ang nagsabi sa amin na gusto niya ng malaking bahay para sa mga pamilya namin. Putol muling sabi ni Kenneth. Pero nakakalungkot lang na hindi na niya man lang inabutan ang pamilya natin ngayon. Hinawakan naman ni Ara ang kamay ni Kenneth dahil nakikita niyang naiiyak na ito habang ang mama niya at si Ali ay tuluyan ng napaiyak. Uy Ali, ayos ka lang ba? Sabi ni Grace at inalo si Ali, pati na rin si Aldred. Napatingin din si Ara dito na nagtataka pero nag-aalala pa rin. Matalik na magkaibigan si Ali at Kenneth. Tinuring niyang tunay na kapatid ang mga kapatid ko. Mas madalas nga silang magkasama eh. At si Kelly din ang dahilan kung bakit namin nakilala si Ali. Sabi ni Kenneth na ikinaliwanagan ni Ara at Grace kung bakit ito umiiyak. Nagsisimula na ako sa negosyo namin nang mabalitaan ko na nawawala si Kelly at Ali. Doon nangyari ang mga bagay na hindi namin matanggap lahat. Sabi ni Kenneth at mabilis na pinunasan ang luha niya. Daddy, ayos lang po kayo? Sabi ni Aiden at pumunta kay Kenneth para yakapin ito. Kaya napapikit si Kenneth para namnamin ang yakap nito. Napangiti si Ara dahil sa ginawa ng anak niya. Hanggang sumunod na din si Addison at niyakap ang ama nila. Para kay Ara ang ganoong view ay talagang masarap sa pakiramdam. Ang makita sa ganoong sitwasyon ang mag-aama ay sapat na. Nabalot sandali ng katahimikan dahil sa kalungkutan na bumalot sa kanilang lahat nang magsalita si Ali. Ang gabing yon ang bangungot na hindi ko makakalimutan. Sabi nito na ikinatingin sa kanya ng mga ito. Never nagkwento si Ali tungkol sa nararamdaman niya noon nang mamatay si Kelly. Kaya nagulat din sila dahil doon. Dapat ay aalis na kami ni Kelly pero may nakaabang pala sa amin hanggang sa magising na lang ako na nasa isang lugar na kami na maraming bantay. Sabing muli nito at taimtim lamang silang nakikinig. Pinahirapan kaming dalawa pero si Kelly ang mas pinuruhan. Sabi ni Ali at napaiyak muli kaya hinagod naman ni Eldred ang likod nito. Ali, wag mo nang piliting magkwento.
Baka makasama sa baby mo. Sabi ni Kenneth na nag-aalala na dito pero umiling lang si Ali. No, makinig kayo sa akin. Nakita ko kung paano manghina si Kelly. At wala akong nagawa para tulungan siya. Wala akong magawa dahil simpleng babae lang ako. At paano ako makakalaban kung ang daming tauhan doon na may baril? Sabi nitong muli na nagsisimula ng mamuo ang galit sa puso niya. Wala silang awa. Hindi ko alam kung bakit nila kami nakuha pero galit na galit ang taong kumuha sa amin. Di ko alam kung bakit siya galit ng ganoon para gawin niya yon kay Kelly. Muling napayak si Ali. Hindi ko sila mapapatawad. Kaya nang malaman ni Kenneth na mafia ang siyang may kagagawa nun at nagplano siyang pumasok sa mundo ng mga mafia, ay hindi ako nagdalawang isip na sumali sa kanya. Nagulat naman si Ara dahil sa sinabi ni Ali. Sumali? Kabilang ka din sa kanila? Hindi makapaniwalang sabi niya na ikinatango ni Ali. Oo, Ara, kami. Magkakasama kaming 5 sa organisasyon ni Kenneth. Hindi makapaniwalang napatingin si Ara kila Eldred, Lucas at Noah. Doon niya lang napagtanto na matalik na magkakaibigan ang mga ito. Bakit nga ba di niya naisip na maaaring kasama din sila sa grupo ni Kenneth? Totoo ang sinabi ni Ali, Ara. Kaya mo kaming narinig kanina madaling araw dahil tauhan kami ni Kenneth at nag-uusap kami tungkol sa plano. Sabi ni Lucas. Pati ikaw, Renz? Sabi ni Ara habang nakatingin kay Renz. No, wife, hindi siya kasama. Dahil ngayon lang sa mission namin. Sa'yo, siya kasama pero hindi siya sumasama sa mga laban hanggang secret room lang siya. Sabi ni Kenneth na ikinatango naman ni Ara. Teka, bakit wala ako? Sabi niya na ikinabuntong hininga ni Kenneth at bumuelo para sabihin ang matagal na nilang alam. Nanganganib ang buhay mo, wife. Binabantaan niya ako at ikaw ang puntirya niya. Kaya ingat na ingat kami sa iyo ngayon. Nagulat naman si Ara dahil doon at parang naramdaman niyang muli ang panginginig ng katawan niya dahil sa isiping hinahanting na naman siya ng kumuha sa kanya. Ibinaba muna ni Kenneth ang kambal sa sopa at lumapit kay Ara para yakapin ito. Wife, huwag kang matakot dahil hindi ka namin pababayaan. Sabi ni Kenneth pero tumingin lang si Ara sa iba at tuminto na rin sa pag-iyak si Ali, pati na ang mama ni Kenneth. Alam niyong lahat? Sabi ni Ara na ikinatango nila. Oo anak, alam namin noon pa. At si Kenneth lang ang pinagkakatiwalaan namin na mag-aalaga sa'yo. Sabi ng mama niya sa kanya. Akong bahala, wife. Pinainom ko sila ng microchip para hindi na maulit pa ang panggagaya nila sa mukha ng kahit na sino sa atin. Sabi ni Kenneth na ikinatingin ni Ara sa kanya. Microchip? Oo, wife. Ang organisasyon namin ang nakaimbento nun. Magagamit namin iyon para pasigurado na ikaw talaga ang taong iyon dahil baka mamaya ay maulit na lokohin nila tayo. Sabi ni Kenneth dito at hinawakan ang kamay ni Ara. At diinom ka din, wife, para sa ikaliligtas mo. Sabi ni Kenneth at natahimik sandali si Ara. Para mag-isip pero kalaunan ay tumango din. Sige, papayag na ako, sabi ni Ara na ikinangiti ni Kenneth at niyakap ito. Thank you, wife. Thank you at iniintindi mo ako. Sabi ni Kenneth at hinagod na lang din ni Ara ang likod ni Kenneth para humiwalay ang lalaki nang may maalala ito. Oo nga pala, marinig ang taong pumatay sa kapatid ko. At ang taong kumuha kay Ara ay isa. Nagulat naman ang iba dahil sa sinabi ni Kenneth. Totoo? Sabi ni Grace na ikinatango ni Kenneth. Si Ali ang nagsabi sa akin ng tungkol sa manika. Sabi ni Kenneth na ikinatingin ni Ara sa kanya. Manika? Sabi ni Ara na ikinatango muli ni Kenneth. Bumaling sa alaala ni Ara ang ikulong siya sa freezer na iyon at sa mga manika na naroroon. Meron niyang manika doon sa pinaglalagyan nila sa akin.
Sabi ni Ara na ikinatango naman ni Kenneth. Yes, wife, at sa tingin ko, malapit nang magbayad ang taong iyon. Sabi ni Kenneth. Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Napatingin si Kenneth sa mama niya nang magsalita ito. Totoo po, mama. Mabibigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ni Kelly. Muling napaiyak ang ina niya dahil sa sinabi ni Kenneth. Kaya niyakap naman ito ng asawa niya. Narinig mo ba yon? Mabibigyan na din ng hustisya ang pagkamatay ni Kelly. Iyak na sabi ng mama ni Kenneth sa asawa niya na ikinatango lang nito. Yes, sweetheart, magbabayad na sila. Sabi nito tumingin kay Kenneth. Kenneth, ikaw na nga asahan ko. Pero mas mahalaga ang buhay ni Ara ngayon. Kenneth, siya ang mas bantayan mo. Sabi ng papa niya na ikinatango naman ni Kenneth. Ako na nga po ang bahala, papa. Bumaling si Kenneth kay Ara. Why, papainumin na kita ng microchip, okay? Sabi ni Kenneth at tumango naman si Ara at kinuha na iyon ni Kenneth sa table doon. Napatingin si Ara sa bagay na iyon at talagang maliit lamang siya. Huminga muna siya ng malalim bago iyon isubo at uminom ng tubig. I'm sorry, wife. Di ko gusto na pauinumin kayo. Pero kailangan para sa kaligtasan natin. Sabi ni Kenneth na ikinailing lamang ni Ara. It's okay, Habi. Naiintindihan namin. Sabi ni Ara. Tama po, si Mami Daddy. Andito lang po kami. Sabi ni Addison na ikinangiti nilang dalawa at yumakap na sa kanila ang kambal. Nang matapos ang usapang iyon ay nanatili pa sila sa sala para makapagpahinga ng araw na iyon. Natapos ang bakasyon nilang iyon sa Isabela ay umuwi na sila sa Manila. Nagpaalam sila sa lahat sa tita ni Kenneth para sa susunod na lang nilang pagkikitang muli. Pagkadating nila doon ay nasikaso agad nila Ara at Kenneth ang pagbabalik ng kambal sa eskwelahan dahil matagal din silang nawala sa klase. Naiintindihan naman ng guro nila ang nangyari kaya pumayag ito na bumalik na muli ang kambal at kinabukasan lang noon ay pumasok na muli ito. Habang si Ara naman ay gustong-gusto nang bumalik sa trabaho pero pinigilan siya ni Kenneth dahil na rin gusto nito na mas magpagaling pa si Ara. Nagdaan pang 1 linggo bago tuluyang pumayag si Kenneth na bumalik sa trabaho ni Ara na ikinatuwa nito dahil madami na siyang nakaligtaan sa trabaho niya. Siguraduhin mo, wife, nakakain ka, okay? Huwag ka ding lalabas ng mag-isa. At yung iba ko pang bilin sa'yo, sabi ni Kenneth habang nagmamaneho papunta sa company ni Ara. Ha, yes po, Habi. Pangilang sabi mo na yan sa akin eh. Sabi ni Ara na ikinatingin ni Kenneth sa kanya. Wife naman nag-aalala kasi ako para sa'yo. Sabi ni Kenneth kaya hinawakan ni Ara ang kamay ni Kenneth para naman kumalma ito. Don't worry, Habi. Magiging ayos lang ako. At isa pa sa loob lang ako, promise. Sabi ni Ara na ikinatingin sandali ni Kenneth sa kanya at hinila ang kamay nito at hinalikan niya. Hindi ko nakakayanin pa kapag nawala ka pa ulit sa akin. Sabi ni Kenneth sa kanya. Hindi na mangyayari yun, Habi. Pagkadating nila sa opisina ay nagulat si Ara nang mayroong surprise ang mga tauhan niya para sa kanya. Welcome back, Miss Ara. Sabay-sabay na sabi nila at may pa-confetti pa na ikinangiti ng malaki ni Ara at napatingin kay Kenneth. Surprise nila para sa iyo, wife. Sabi ni Kenneth at nakuha na ni Ara na may alam ito sa plano ng mga ito. Wow, Miss Ara. Napatingin si Ara kay Alicia at agad siya nitong niyakap na ikinangiti niya. Patawarin niyo po ako. Napahama kayo dahil sa akin. Sabi niya kay Alicia na ikinailing niya lamang. Wala kang kasalanan, Alicia. Lahat tayo ay biktima dito. Napakaswerte ko at ang tapang-tapang mo. Sabi ni Ara kay Alicia habang nakangiti at humiwalay na sila sa yakap. Tingin si Ara sa mga employee niya. Maraming salamat sa inyo at winelcome niyo ulit ako. Masaya ako at nakabalik na ulit ako sa trabaho. Isa't kalahating buwan din ako nawala. Sabi ni Ara sa kanila. Wala yun, Miss Ara. Para sa inyo po.
Namiss po namin kayo, Miss Ara. Bas napangiti si Ara sa sinabi ng mga ito at napatingin siya sa gilid niya nang yakapin siya ni Kenneth sa bewang nito at naglakad sila paakyat. Nang makarating sa office niya ay nagpaalam na din si Kenneth para pumunta sa trabaho niya dahil pareho silang di na nakabalik sa kanika nilang kumpanya. Be safe wife, okay? I love you. Sabi ni Kenneth dito at hinalikan sa labi sandali si Ara. I love you too, hubby. See you later. Sabi ni Ara at kumaway na kay Kenneth. Pagkatapos nyon ay bumalik na sa trabaho si Ara na siyang namiss niya dahil sa tagal na ding iyon, di nga nagagawa. Lumipas ang ilang oras at nakaramdam ng gutom si Ara, kaya pinatawag niya si Alicia para sabihin dito na lalabas siya sandali papunta sa Starbucks sa tapat ng kumpanya niya para kumain at bumili ng maiinom. Ako na lang po, Miss Ara. Kabiling-bili na ni Sir Kenneth na huwag kayong lalabas. Sabi ni Alicia na ikinatango ni Ara. Ganun ba? Sige, sasama na lang ako sa'yo. Nangangawit na din kasi ako dito. Dahil nga naisip ni Alicia na kasama naman siya, ay pumayag ito sa gusto ni Ara at bumaba na sila. Pagdating nila doon ay agad silang umorder at kumain na din doon. Masaya lang silang nagkwentuhan lalo na at nagtagal sila. Di nagkita kaya di nila namalaya ng oras. OMG, anong oras na? Kailangan na nating bumalik sa trabaho. Tara, bilisan natin, sabi ni Ara at nag-ayos ng palabas na rin si Alicia. Haha, kayo Miss Ara, ang daldal nyo eh. Wow, ako pa talaga. Ikaw din ha. Napatawan lang sila sa mga sinasabi nila. Tara na, dali, sabi ni Ara at nauna nang lumabas. Kasunod si Alicia. Bilisan mo Alicia hanggang red light pa. Sabi ni Ara na tumakbo patawid dahil naka-red light ang stoplight at tumawid siya sa pedestrian lane. Wait lang Miss Ara, kakakain lang natin. Sabi ni Alicia pero nanlaki ang mata niya nang makitang isang mabilis na sasakyan nang papalapit kay Ara at alam niyang mababangga ang dalaga. Miss Ara! Sigaw na sabi ni Alicia na ikinalingon din ni Ara doon at nanlaki ang mata niya nang makitang mabilis na kotseng iyon. Pigil hininga si Ara dahil sa nangyari at mabilis ang mga pangyayaring tumalsik siya dahil sa malakas na pagkakabangga sa kanya. Miss Ara! Naiiyak na sabi ni Alicia. Kitang-kita niya kung paano tumalsik papunta sa isang parte ang katawan ni Ara dahil sa pagkabangga ng kotse na yon. Maging siya ay pigil ang hininga sa mga nangyari. Ganon rin ang mga taong nakasaksi sa aksidenteng niyang nangyari. Nang matauhan si Alicia ay agad siyang tumakbo papunta sa kinalalagyan ng dalaga. Ngunit puro sakit lang ang nararamdaman ni Ara at napatingin sa langit na maliwanag. Bakit kailangang mangyari to sa akin? Sabi ni Ara sa isip niya kasabay ang pagtulo ng luha niya at nakaramdam siya ng pabigat na talukap niya. Ara, gumising ka. No, tulong. Tulungan niyo kami.